Sa video naman po natin ito, pag-usapan po natin about procurement documents pa rin po, no? At isa po sa document ay ang invitation to apply for eligibility and to bid. Hello mga partners, so magandang araw muli. Sa video naman po natin ito, pag-usapan po natin about procurement documents pa rin po, no? At isa po sa document ay ang invitation to apply for eligibility and to bid. So let's go po. Kung titingnan po natin dito sa ating procurement documents, no, yung lists ng mga documents pag nagkakaroon tayo ng procurement. So itong mga naka-highlight ng green, so na-discuss na po natin yan, no? Napag-usapan na po natin. Ang next po natin is itong naka-highlight ng yellow. So invitation to apply for eligibility and to bid. So ito po yung ating pag-uusapan na documents. Papakita ko po sa inyo. So ito po yan, no? So diretso na po natin. Name of entity, so ilalagay lang po barangay government of kung anong barangay po kayo. Then project reference number, so ito po ay kung pang ilang project na po kayo within a year, sa loob ng isang taon, no? Then name of project, so ano po ba yung mga project na i-implement nyo or i-procure nyo sa pagkakataong ito. So ito po ang halimbawa, no? Concreting of fence of multiple purpose hall and daycare center. Sa amin po ito, no? So pero sample lang po ito, no? Then location of project, so barangay, kung anong barangay po kayo. Then ito po mismo yung pinaka-title ng ating document, invitation to apply for eligibility and to bid. So, ano po bang purpose ng document na to? So ito po ay magpa-publish po tayo or parang magpo-posting po tayo ng document ng information or detalye para mag-invite ng mga suppliers o yung mga willing na mag-bid sa ating gagawing procurement sa ating project na i-implement, no? So nandito po yung mga importanteng detalye kung paano po, kung sino po yung mga po pwedeng invite natin, mga eligible para po sa bidding, no? Invitation po ito para po sa bidding. Okay? So basahin po natin. The Barangay Government of Barangay blank, kung anong barangay po kayo, through its bids and awards committee or the BAC committee invites suppliers to apply for eligibility and to bid for the hereunder projects. So ito nga po, no, ito po yung pinaka-title ng ating project. For example lang po. So wala po itong kinalaman sa ano, basta ito po yung example lang. Kahit anong project po na nakalinya para po sa implementation, ito po yung mga pwedeng ilagay natin. So for example nga po is concrete fence of multipurpose hall and daycare center. Then location, yung address po ng ating barangay kung nasaan po tayong provincial, municipality, no? Then prospective bidders should have experience in undertaking similar project within the last 2 years with an amount of at least 50% of the proposed project for bidding. Okay? So yung mga prospect na bidders natin ay yung may mga experience na. So ibig sabihin malamang dati nang naging bidders, na mga dati nang nagkaroon ng bidding experience sa atin, no? So isa yan sa mga prospect po ng barangay. At least 2 years. At saka yung amount ng kanilang na experience na ibid ay at least 50% sa kasalukuyang project po na gusto po nating ipabid. Okay?
So the eligibility as well as the preliminary examination of bids shall use non-discretionary pass or fail criteria. Post-qualification of the lowest calculated bid shall be conducted. So all particular relatives to eligibility statement and screening, bid security, evaluation of bids, post-qualification and award of the contract shall be covered by the intent provisions of RA 9184 and its implementing rules and regulation or IRR. So, ito po yung pinaka-schedule, na complete schedule of activities from issuance of bid documents, no, pre-bid conference, submission of bid proposal, includes eligibility check, opening of bids, bid evaluation, post-qualification, until na ma-notice po natin or mai-award po natin yung kung sino po ang makakakuha ng ng project, no, kung sino po yung lowest bidder. Okay, so lahat po yan may schedule po at ilalagay po dyan. Then ito po, itong document na to, no, so ituloy lang po natin. For single bidding, we should be accompanied by a bid security of 1% of bid proposal in cash as guarantee of good faith as bidder. So, kailangan may kasama po itong security, parang bond, no? Security of 1% of the bid proposal in cash as guarantee of good faith as a bidder. Then, bid document will be available only to prospective bidders upon payment of non-refundable. So, the barangay government of Barangay Blanc, it is your barangay, no, assumes to no responsibility whatsoever to compensate or to indemnity bidders for any expenses incurred in the preparation of the bid. So, wala pong pananagutan ang barangay para sa mga kung ano mang mga expenses, no. Then ito po ay ipapa-approve sa BAC chairman, no, Bid and Awards Committee chairman. So ilalagay po ang kanyang pangalan at ito po ay pipirmahan. Then date of posting, so dito po sa schedule, no, nakalagay naman po kung ano yung mga schedule. Then dito sa date of posting nakalagay din po kung kailan ipopost, saan lugar ipopost, saan ipapaskil, no. Lahat po ng lugar, kung sakali man merong sa bayan, sa munisipyo or sa city or din kung saan yung mga lugar na pwedeng mag-post ng invitation na to, no. So nakalagay po diyan. So ano pong purpose? Para po maano natin, masabi sa ating mga supplier na open na ang application para makapamili tayo ng kung sino po yung magiging eligible na mga bidders. That's all for now. See you in the next video. Thank you very much and God bless po.